Guys, gusto nyo bang malaman kung bakit kursunada ko at rekomendado ko itong Toyota Hilux GR Sport compared sa ibang 4x4 pickups? You know why? Unang-una pangalan, brand image mga ka-idol. Pangalawa, it's Hilux. Hilux is known when it comes to durability, toughness, availability of parts at madaling ayusin. Hindi po tinatanggihan ng mga mekaniko, even ng mga buy and sell, and even you, kung gusto mong ibenta, presyo mo ang masusunod mga ka-idol dahil Hilux po yan. Famous po yan dito sa Asia, hindi lang sa Asia, Australia, ginagamit for outback, even sa Middle East, ginagamit ng government officials pang counter-terror attack, or even ng mga terorista, ginagamit din nila panghabol sa mga tangke, nilalagyan nila ng RPG, machine gun, panghabol sa disyerto mga ka-idol because of toughness. Hindi lang sa Middle East, also in Europe, ginagamit for outback purposes mga ka-idol. Overlanding, and even sa US mga ka-idol. Ito yung nakababatang kapatid po ni Toyota Tacoma. Yun, no? At ang maganda dito mga ka-idol, kahit situated po kayo sa mga remote areas o provinces, hindi po kayo matatakot dahil napakaraming Toyota dealers mga ka-idol at readily available ang parts nito at madaling ayusin ng mga mekaniko. Kaya speaking of Toyota, guaranteed mga ka-idol, wala po kayong katatakutan o hindi po kayo kakabahan mga ka-idol. Pero syempre, before po kayo mag-decide for GR Sport mga ka-idol, syempre, sasabihin ko rin sa inyo ang kanyang mga kalaban. Ang number one kalaban po nito ay ang Ford Ranger Raptor. May dalawang variant yan, idol. The one is 2.0 by turbo, 4x4 diesel automatic. Staggering price, 2.6,045,000. Kapag namili ka ng ibang kulay, 2,665,000. At kung gusto mo ng mas malakas ang power, mas malakas humigop ng gasolina, dito ka na sa 3.0 V6 Twin Turbo EcoBoost, 2.799 million to 2,833,000. So in short, napakamahal po ng Ford Ranger Raptor, hindi lang sa presyo, also sa pyesa, pati sa maintenance at gasolina mga ka-idol. So mag-isip po muna kayo mabuti before po kayo bumili ng Ford Ranger Raptor. Next is itong Hilux natin. Hilux GR Sport 2.8 liter na turbo diesel, 2,480,000 ang kanyang price. Okay? Next, yung pangatlo, Mitsubishi Triton Athlete 2.4 liter by turbo. Staggering price of 2,359,000 to 2,374,000. At ang pinakauli, Nissan Navara Pro 4X 2.5 liter na turbo, staggering price of 2,220,000 plus 20,000 for the special color. So, bakit nga ba kursunado ko ito mga ka-idol? Unang-una yung design mga ka-idol. Dahil mukha siya talagang aggressive at aerodynamic, sportiness na yun mga ka-idol. Diba? Kitang-kita mo naman pagdating dito sa harapan, diba? Mukha po siyang shark look, pick up na matulis ang nguso, may malaking front grille, Toyota name logo na hindi available po sa Conquest and even sa G model, GR Sport badge, tapos magandang front grille na with accent, matte black finish, piano black finish, matte gray mga ka-idol o silver. Then, mated ito ng projector, LED headlamps with DRL and LED fog lamps. Pagdating sa baba naman po ay meron tayong skid plate protection sa ating engine and recovery hook and another cover para sa ating gulong mga ka-idol. Anyways, if you want to know the specs of this car or this pickup, narito mga ka-idol. Engine niya 4-cylinder inline, 16-valve DOHC, variable na rin po yan with intercooler, 2755 displacement, at ang power po niya is 224, maximum torque is 550, dimensions po niya, wheelbase, 6-speed automatic, diesel po yan, 80 liters fuel tank capacity. Siguro kaya nitong mag-consume ng 7 to 9 kilometers per liter on a city,
Pag heavy traffic, long drive siguro kaya ng 12 up to 14, depende sa inyong driving habit. 17-inch alloy wheels mga ka-idol, ventilated disc yung harapan natin with ABS and EVD. Disc din po yung likuran natin at narito yung kanyang mga safety features. 9-inch infotainment touchscreen 9-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Okay. So, moving forward dito sa side view mga ka-idol, as you can see, meron po siyang over fender cladding. It's made of plastic. Ito po rubber. So later on, pag ginamit mo ito ng mga ilang taon, ito nagwo-worn out din mga ka-idol. So kailangan mong ipa-maintain ito para still intact yung kanyang quality. And standard sa kanya yung mud flaps, 17-inch hard alloy wheels. Medyo nalungkot ako ng konti dahil ito ay all-terrain na siguro mas maganda dito ay may mga ngipin o spikes same as Raptor, 'di ba? Tama po ba? And then painted red yung kanyang brake calipers and springs. Ito po ay double wishbone yung harapan na suspension po niya. Then sa likod naman po, shock absorber and lip spring. So ang maganda dito mga ka-idol, just in case naisip mo na ipandorobo ito, kargahan ito ng mabibigat, all you have to do is tanggalin mo lang ito, karga mo na kagad dito, then may available tayong latches doon to secure na wala pong gagalaw-galaw dito sa loob. Ang ikinalulungkot ko lang dito is, although gwapo naman yung design, yun nga lang, hindi na kinover up ito. Na medyo parang pangit tignan. Siguro mas maganda kung kinover up ito, same as Ford Ranger Wildtrak. At kung meron pang rails dito, mas maganda mga ka-idol. At kung may roof rail pa, mas maganda. Although, gwapo na rin dahil naka-painted black yung roofline and naka-shark fin antenna. Then, sa kanyang side mirror, integrated side turn signal lamp, naka-360 camera, and blind spot monitoring. Then, a Hilux badge. Okay? Combination of black and white. Very sporty mga ka-idol. Isa sa mga hindi ko kursonada dito mga ka-idol is ito. Na hindi po pinalitan ng Toyota. Siguro mas maganda kung kinostomize ng konti ito kanyang running board para mas magmukhang sporty dahil kung titignan mo, konti lang yung space, di ba? For you na madali kang makapanik dito. So, kung gusto mong pumanik agad, all you have to do, konti lang dito, and then hawak ka na dito or dito mga ka-idol. Well, it's up to you mga idol. Okay? Likod natin, same sa other variants. Kamukhang-kamukha po yung tail lamps po niya. Mated ito ng LED with reflector and bulb type side turn signal lamp. Reverse camera and sonar back sensor. May susi na rin. LED third brake light. Ang kagandahan po dito dahil just in case maglagay po kayo ng top up o cover, hindi mo na po kayo mag-aalangan pa na baka may mawala. Dahil may susi na mga ka-idol. At madali mong mabuksan. Magaan po dahil may mechanical na dito na kaabang. Na gusto mong i-lift. Napakadali lang mga ka-idol. Diba? Ayan. Then, yung kanyang spare wheel nandito sa ilalim. Tignan nga natin. Alloy wheels din, mga ka-idol. Same din sa ginamit niya. Interior. Okay. Premium plastic na may konting grain para siyang skin tone accent. Ayan, mga ka-idol. Ito po ay talagang original Toyota plastics na sa lahat ng mga Toyota, usually ito yung makikita mo yung grain na ito. And then carbon fiber accent pero it's made of plastic only mga ka-idol. Accent lang yan. And then ito is premium leather na naka-stitching. All power retract mga ka-idol. Speaker here, di ko lang alam kung anong brand po yan. And bottle holder. Okay, pagdating naman sa kanyang dashboard, sana pinalitan na rin mga ka-idol para hindi naman obvious na magkakapatid po sila. Baga konting difference lang rin.
para sa GR Sport. Siguro mas maganda kung binago ng konti. Okay? 9-inch touchscreen infotainment with Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth function mga ka-idol. And then ito po ay wrap with leather, 3-spoke with GR badge. May mga controls na dito. Nandito yung ating cruise control, paddle shift, and push start engine mga ka-idol. Okay, 4x4, may H2, H4, and then L4. Okay? Yan ay magagamit mo for 4x4. Okay? And then tilt and telescopic yung ating steering wheel. Alloy yung ating pedal. And then yun, plastic yung paddle shifter natin. And then dual climate control, just in case na gusto ni Mrs. na mas malamig ng konti, sa'yo medyo mainit o whatever. And then narito yung seat material natin. It's made of suede leather. Tapos ito leather. Napakaganda ng bolsters ng kanyang lumbar. Okay, maayos naman. And then power, yung seat natin dito sa driver seat, sorry. Second row, medyo compromised ng konti pagdating po sa kanyang legroom. Depende po sa inyong height. Kung kayo po ay 5'11", medyo sacrifice ng konti. 6-footer, sacrifice ng konti. Okay? And then may hook dito para sa inyong mga damit. At narito yung kanyang legroom, headroom. Ayan. Okay naman. At yung front view. Okay? See? At hindi lang yon mga ka-idol. Dahil meron akong isa sa mga kursunada na simpleng feature nitong Hilux. Okay? Walang iba kundi ito. Cup holder dito tsaka doon. And then another storage here. And glove compartment. Malaki. And then meron din ditong wireless charging para sa ating cellphone. Dalawang 12 volt. Okay? And standard sa kanya yung manual brake, handbrake. Ayan. And then black interiors mga ka-idol. Okay? So, moving naman tayo dito sa kanyang engine. Engine. Naka-engine cover. Napakaluwag, very spacious. So, ang maganda rito, pagpasok ng hangin dito sa intercooler, all the way dito sa engine, madaling i-dissipate yung init. So, madaling lumamig yung makina mga ka-idol. At hindi lang yon, syempre naka-hydraulics para sa mga babaeng owner o driver o medyo may edad na, senior citizen. Mas madaling i-pop up po ito dahil naka-hydraulics. But usually, pagdating ng 5 years, kailangan mo na palitan ito mga ka-idol. Sometimes, naglulusen din po yung dalawang yan mga ka-idol. So, it depends on you. Ano? Ayan. So, ayan. Pakita ko na sa inyo mga ka-idol ha. So, napakadaling linisin. Madali mong makita, masipat yung mga oils kung just in case may leakage. Mga wirings ninyo, kung may nangatkat dyan o nadali po ng mga mga hayop. Ayan. Anyways, kaya niya siguro ang tubig hanggang dito. Lagpas ng konti sa kanyang gulong mga ka-idol. Hindi ko lang alam yung kanyang towing capacity. Okay? Pero overall, all goods na ito sa akin mga ka-idol. Anyways, just in case if you are buying a brand new Toyota Hilux GR Sport, Conquest, G model, or even other Toyota variants mga ka-idol, all you have to do is comment down below or i-follow nyo ako sa aking Facebook account, George Quiano, the car loan expert. At sa mga nais pong kumuha ng comprehensive insurance, nais po ninyong magpa-quote, message nyo lang ako mga ka-idol at bibigyan ko po kayo ng magandang offer. Okay? So thank you for watching.